Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa isang namang episode ng ating Kape at Kwentuhan. Yan. Mainit itong topic natin. Mag-a-hunger strike daw, mga kabunyog, sina Celes at Badoy. Habang nakakulong sila ngayon doon sa loob ng batasan sa Kamara, dahil nga sinight sila in contempt. Nung isang araw, sinight sila in contempt, pareho. Unang sinight in contempt si Celes at pagkatapos ay si Badoy. So ngayon, nakakulong sila doon. Hanggang hindi pa daw tapos ang deliberation ng Kamara tungkol dyan sa issue na yan ng SMNI, doon, nakakulong muna sila. Ngayon, mga kabunyog, naghahayag si Eric Celes bilang protesta daw sa kanyang sa paglabag daw sa kanyang karapatan. Mga kabunyog. Yan yung sinasabi nila ngayon, nalalabag daw ang kanilang karapatan. Wow. Ang dalawang red taggers, ang dalawang red taggers ang ini-invoke ngayon, freedom. Wow. Nakakatawa tong dalawa na to. Ito statement ni Badoy. Hinggil sa pagsasagawa nila ng hunger strike ni Eric Celes. And so today, sabi ni Badoy, I am joining Ka-Eric in a hunger strike to protest yesterday's travesty that was a direct offshoot of the infiltration of the CPP and PNDF inside Congress, and to also hold those in power accountable to the Filipino people. O yan, mga kabunyog, mag-a-hunger strike daw si Kalbo at saka si Badoy. Mayroon ba kayong nakukuhang suporta? Mayroon man lamang ba? Una, kiniklaim nila nasa daw sila, journalists. Mga media daw sila. At dahil mga media sila, mga journalists sila, kailangan daw igalang yung kanilang right under SOTO law. Ito po, mga kabunyog, na sinasabi dito na nababanggit na SOTO law. 1946 pang batas ito. 1946 pa na batas yung SOTO law. Mga kabunyog. Ano bang nakalagay dyan sa SOTO law na yan na nababanggit dyan? Ini-invoke nila Lorraine Badoy at saka Celes. Ang nakalagay dyan sa SOTO law, ang mga journalists, editors, writers, ng mga nasa print media, diyan sa SOTO law, hindi sila pwedeng obligahin na i-reveal yung kanilang source ng kanilang mga sinusulat. Yan po ang ginamit na yan dati ng Rappler nung pilit silang pinapa-divulge o linerequire sila na sabihin daw kung sino ang source ng kanilang mga artikulo sa pagsusulat sa dyaryo. Originally talaga sa ito, sa print media lang ito, mga kabunyog. Kasi nung mga panahon, 1946 pa yung batas na yan. Wala pa naman noon, hindi pa masyadong malaganap noon ang TV at saka ang radyo. Hindi pa rin lalong wala namang social media noon, internet. Yung mga live streaming sa internet, wala pa niya noon. 1946 po yan. Pero, ang nakalagay po kasi dyan sa SOTO law na yan, accredited journalists. Accredited journalists ay itong sila Lorraine Badoy at saka si Celes, sinabi na mismo ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, hindi sila accredited ng KBP. Kulurong pala tong mga to eh. Kaya mapapansin natin, wala ngang sumusuporta sa kanilang nagdadada itong sila Badoy at Celes na linalabag ang kanilang karapatan sa pamamahayag. Nababiolate daw ang freedom of the press ng SMNI. Mayroon bang sumusuportang media organization? Wala, di ba? Ano ba ang mga kilalang mga media organizations?
Kakapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. O wala man lang statement. Yung National Union of Journalists of the Philippines. O wala. Kasi hindi naman talaga sila journalists. Wala naman pinagkaiba yan sa mga vloggers eh. Pareho lang yan nila banat bay. Ang pagkakaiba lang nila, ang platform nila, TV, SMNI. Pero yung style nila ng yung style nilang pagtalakay ng kanilang programa, parang mga vloggers lang. Wala naman silang ethical yung ethics ng journalism. Hindi, wala namang sinusunod itong si Badoy. Bastos nga kahit sa pagpoprograma nila, bastos eh. 'Di ba? Talagang nagkakalat sila ng fake news, disinformation, saka mga hate speech, nag-i-incite ng violence. Kaya ngayon, dahil inaapiraw sila, linalabag daw ang kanilang karapatan. Sabi ni Badoy at saka ni Celes, bilang protesta daw, mag-hunger strike sila. Ay di mag-hunger strike kayo. Isama nyo na si Kibuloy, isama nyo si Panelo, isama nyo si Roque, sige, pasuportahin nyo sa hunger strike nyo. Yan. Wala, kawawa naman ito. Nang pinasara ang ABS-CBN, ang suporta ng tao, grabe. Di ba? Sa iba-ibang lugar ng Pilipinas, may mga rally pa noon in support sa ABS-CBN. At saka hindi ka noon mahihiyang magsabi na violation ng press freedom ang ginawa noon, nung panahon ni Duterte. Kaya noon, kahit ang mga media organizations tulad ng KBP at saka yung National Union of Journalists of the Philippines, talagang suportado nila yung panawagan na itaguyod ipaglaban ang press freedom na na-violate dahil sa pagsasara ng ABS-CBN. Yun, totoo yun. Totoo talaga yun na violation of press freedom. At saka yung mga tao talaga sumuporta sa ABS-CBN. Dito, sinong sasamas kanila dyan? Kibadoy at saka kay Celes. Yung mga trolls na maka-Duterte? Sige nga, ipanawagan nyo kay Sara Duterte na panawagan yung mga DDS na mag-rally in support sa inyo. Awan ko lang. Yung hearing nga ng kaso ni Rodrigo Duterte noong December 4 sa QC, nanawagan din sila ng rally. Iilan lang bang nag-rally doon na DDS? Wala. Dito wala yan. Wala sa inyong susuporta dyan kasi hindi naman kayo lehitimong mga broadcast journalists eh. Hindi pala kayo accredited ng KBP. Wala. Kayo? Propagandists. Kaya akala naman nila Badoy, makakakuha sila ng simpatiya sa publiko. Kapag nag-hunger strike sila, makukuha nila ang simpatiya ng publiko. Awang ko lang. Wala. Diyan nyo makilirealize, wala namang suporta sa inyo. Walang suporta. Kaya yung sinasabi ni Kibuloy ng isang araw, salamat sa mga supporters ng SMNI, marami kaming nare-receive na mga messages ng support, wala kaming nare-receive na mga negative na comment sa SMNI. Sabi natin, wow, talaga lang, walang negative na comment sa SMNI. Ay ito, isang araw pa si Roque na nanawagan na suportahan ang SMNI, suportahan si Eric Celes at si Badoy. Mayroon na bang nag-respond? Mayroon na bang nag-respond sa panawagan ni Roque? Nanawagan siya sa mainstream media eh. Tapos ngayon mag-hunger strike. Ay, sos. Actually, marami ang natuwa sa nangyari sa inyo. Hindi naman tayo naghahangad ng masama sa kapwa. Kaya lang itong nangyari sa ito na yung hinihintay ng marami, na makaranas din kayo, na madisiplina kayo sa inyong pinagagawa. Kung makapanira kayo ng tao, makapang-red tag, name calling, lahat. Sagad. Wala. O ngayon, nag-disinformation kayo kay Romualdez. Sinabi nyo 1.8 billion ang gasto sa sa pagbiyahe. O ngayon, di nakuha nyo yung hanap nyo. Tapos,
pinagsisigawan pa nila, binabastos pa nila yung mga kongresista, ay lalong galit yung mga kongresista. Kaya ngayon, ang problema na, hindi na lang si Eric Celes at si Badoy, yung mismong prangkisa ng SMNI. Ewan ko kung anong gagawin ni Kibuloy, problemado na yan si Kibuloy. Kung hindi man ma-revoke ang prangkisa, sigurado na yan, suspendido yan, ang prangkisa niya. Yan. Tapos ngayon, ini-invoke nila violation of press freedom. Ano daw, paglabag sa kanilang karapatan sa pamamahayag. Wow. Wala. Saka malinaw yung paliwanag ni Attorney Marichu Lambino. Sabi ni Attorney Marichu Lambino, si Attorney Marichu Lambino kasi journalist yun eh. Nagtuturo siya ng Mascom sa UP at the same time abogado siya. So, sabi ni Attorney Marichu Lambino, yang press freedom, yang freedom of expression, hindi mo yan pwedeng gamitin na sa lahat ng pagkakataon na kahit mali yung ginagawa mo, i-invoke mo pa rin yan. So, ang press freedom, magagamit mo lang yan sa lehitimong mga causes. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng gamitin ang press freedom, ang freedom of expression, pero ang ginagawa mo naman ay nagpi-fake news ka at nagdi-disinformation. Sa International Convention on Civil and Political Rights, kasama ang freedom of expression, freedom of the press, nakalagay doon sa international standard na dapat hindi mo ginagamit ang press freedom at ang freedom of expression para magkalat ng hate, ng galit, o magkalat ng mga disinformation at fake news. Hindi pwede yon. Kung ginagamit mo ang freedom of expression at freedom of the press, pero nagkakalat ka ng fake news, disinformation, hindi valid yung pag-invoke mo nun. O yan. Kaya, yan, leksyon na yan sa inyo, Badoy at Celes. Hindi nyo magagamit ang mga freedom of expression na yan, freedom of the press, kasi kilala kayong red taggers. Mahilig kayo sa name calling. Tapos sasabihin nyo ngayon, freedom of the press, freedom of expression. Walang maniniwala sa inyo. Anyway, so mga kabunyog, hayaan natin sila, abangan natin. Ano naman kaya? Mayroon kayang susuporta sa kanila sa hunger strike na yan? Baka sila Roque, sila Panelo, yung mga kasamahan nila sa SMNI. Sumama na rin si Kibuloy. Si Duterte, mawawalan ng programa kapag na-suspend ang SMNI. Grabe ang ngayon, kinakaharap ng mga problema ng mga alipuris ni Duterte, Sunod-sunod. Sunod-sunod mga kabunyog, mga kaubayan. Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.